20, 30, 40. 45! Pare, sayang yung tapang mo kung di ka sasabi sa'yo. Kung kailangan mo ng trabaho, bago mo lang kami. Pare, personado mo ba siya? Iba na lang taluhin mo. Akin to eh. Baka mapaginitan ka ni Pepe. At kung saan kang mababaw na hukay matagpuan naman. Sumayon ka sa akin kagabi. Kasama ka sa akin ngayon din. Tara na. Ano ka ba? Nagtatrabaho ako. Hindi ako kikita kung... Kung walang pera, ito pera oh. Tara na. Magkakaintindihan na ba tayo? Basta per kilo, oo. Okay ba yan? Ayan. 30, 40. 45! Chief. May hapon na sila. Yes, sir. Ando lang, sir. Handa ka. Thank you, sir. Sorry kanina, pare, ha? O, ano? Gusto ba? O, sige. Suot mo muna yung headset mo. Iyahan mo na yun. Sige. Pare, bakit ka na ba naghihintay dito? May 2 linggo na. Kada Webes. Alam mo ba, kasi una ko dati sa Cubao ng ensayo. Alam mo, pare, wala pa ako nakaka-spar na katulad mo. Ikaw naman, no? Mahilig ko ba talaga sa boxing? Oo, pare. Alam mo kasi, ang trabaho ko, engineer. Pero boxing ang pinaka-sport ko. Doon nga sa Paranaque, puro mga batang tinutulungan ko ron. Pwede bang mahinga ng telephone number mo? Kasi may balak akong magtayo ng sarili ko pang gym. Oo, pare, pasensya ka na. Hindi ko may bibigay sa'yo ang telephone number ko. Kasi alam mo, lagi na lang busy yung linya na yon. Hindi mo malaman kung sino ang gumagamit. Kung ano ang mga pinag-uusapan. Minsan naman nakahang. Sa tingin ko, puro mga gumagamit yun. Nireport ko na nga yan sa PRDD pero walang nangyayari. Ikaw, baka may kilala ka sa PRDD. Pare. Oh, Ano nga pala ang trabaho mo? pare, businessman ako. Ano pare, sa lahat ng businessman, ikaw itong may dala ng pare. Hindi pare, pang-protection lang yan. Kasi alam mo na ang panahon ngayon, medyo mainit, di ba? Maraming mga loko. Kaya, andyan lang yan. O paano pare? Isayo ulit tayo.
Magkita na lang tayo ulit sa linggo. Bert Peralta. Rex Peral, pare. Sige, pare, mag-iingat ka. Thank you, pare. Kita na lang ulit tayo. Sige. Thank you. Di ba yung nasabi mo? Isang daang gramo? Sabi ko, ba't ilan ang kaya mo? 100 grams lang mga kaya mo. Hirap nga mo. Isang pinadagay mo. Party line. Baka pwede naman magamit sandali ang telepono. May tatawagan lang ako importante. Gusto mo boss eh, ikaw na lang. Hirap yata ang... Ano ba kayo? Ba't hindi nyo naman magpasingalan? Akala ninyo kayo lang may sarili linya. Araw-araw na lang, nakapagod kayo sa telepono. Kung hindi nyo ipapabayad, susumbong ko kayo. Sigurado ka bang sila na nga nakatira riyan? Confirm, Chief. Patagal ko nang minamang ng grupo niyan. Diyan nila mismo binabagsak mga may banda rito sa may bahay na to, papalabas, may iskinita dyan. Dito kami ni Talahib papalabas. Dapat maharang yun. At ang blocking force ni 105, dito sa may kanto. Okay. Basta't ayusin yung search warrant at saka yung warrant of arrest. Baka ma-technical tayo sa korte niyan. Yes, sir. Thanks, sir. Sige. May, sino ba yan? Storbo ah. Hindi nila kaya. Magandang gabi po. Meron mo ba kayong paubahang bahay dito? Wala! Walang bakate ito! Ano ba? Kulit-kulit mo! Sinabi mo ng bakate! Meron! Ito! Sige! Sabi yan! Ano ikaw mo? Kilala mo yung lalaking binaril sa kotse? Nakasparing ko minsan sa gym yan, sir.
Mukha namang babae. Engineer daw siya. Engineer nga. Sabi ng magulang niya. Pero mukhang intelligence sa militar eh. At mukhang mga Sparrow unit ang dumali sa kanya. 3 tama. Nakakotse ka niyo sirang tumira sa kanya. Posibleng sindikato yon. Imposibleng Sparrow unit. Dahil ang mga tinitira ng Sparrow unit, yung mga lalaking tao lang. Doon lang sila gumagamit ng kotse. Eh si Bert mukhang ordinaryong tao lang yan. Baka naman mga kalaban mo ang tumira sa kanya. Akala siguro nila, matalik na kaibigan mo tong si Bert. Kaya binanatan nila. Rex, isipin mo. Baka may nakakalam na undercover agent ka. Imposible yun, sir, dahil minsan lang kami nagkakakilala ni Rex. Tsaka ang pagkakakilala sa akin, businessman. Isipin mo pa rin. Baka na-burnout ka na. Delikado yan para sa'yo. Kung magaganon man, pwede kitang ilipat sa ibang department. Sir, ano bang address ng Bert na yan? Number 16, Pilapil Street, Camellia Homes sa may Las Piñas. Sir, malapit yan nung bahay na yan na naraid namin ng isang gabi, ah. Sa palagay mo kaya, may connection yon? Asa na ba yun, sir, yung mga personal effects at saka mga ebidensya na kuha namin ng isang gabi? Ito, pager unit, Perengilya, mga fake IDs, yan. Ito, sir. Sino to? Ewan ko. Hindi ko malaman kung anong koneksyon ng babaeng yan dun sa mga taong ni-raid nyo. Ayon sa investigasyon, ang sabi nila, hostess daw yan sa Eagle's Eye Club sa may Las Piñas. Baka shota ng mga na tinimbog nyo. Akin na lang to, sir. Alis na ako, sir. Sige, Babalitaan ko na lang kayo. ingat ka. Thank you, sir. Hello? Kamag-anak po ako ng dating may-ari ng linya ito. Si Bert Pirata. Yung pa-party line ninyo, ako na po kasi magiging may-ari ng telepono ito eh. Kaya gusto ko po sana magkipagkilala sa inyo bilang party line ninyo. Iba na kasi yung magkakilala para nagbibigayan po sa linya. Hindi ho ba? Ako naman si Mr. La Madrid. Pinapaupahan ko ang unit na ito at sa ngayon naman hindi pa ito okupado.
Kaya wala kayong alalahanin, may kashare ng kalinya. At least for the time being. Saan po ba yung unit nyo yan? Dito rin sa Camellia Homes. Number 85, bagong sikat. Baka naman pwede dyan na ako lumipat. Bakante ho bang unit ninyo? Nakakayan sabihin, pero na-raid kasi ito kamakailan ng mga otoridad eh. Yung palang mga nangupahan dito, mga ginamit itong bahay kong hideout. Ganun ho ba? Sige po. Maraming salamat, mister. Hello? Hello? Hello, Chief. Sila kami nito. Narito ako ngayon sa bahay ni Bert Peralta. Anong ginagawa mo dyan? Walang iya ka. Lumalantad ka na ba? Hindi ako, Chief. Solo lang ho ako. Nandito ako sa bahay ni Bert. Sabi kasi ng may-ari, okay dito. Kaya pumunta ako dito ngayon. Sabi ko, kamag-anak ako. Hinalugog ko na nga itong buong bahay eh. Pero mukhang malinis ito, Chief eh. Pero Chief, meron akong natuklasan. Ano? Ka-party line ni Bert. Yung bahay na ni-raid natin nung isang gabi. Pagkakaalam ko, napagkamalan siyang nakikinig sa usapan na nag-tip sa atin. Chief, mukhang malawak itong sindikatong ito, Chief ah. Kaya nga umalis ka na riyan. Hayaan mo na ibang agent ang mga kaso niyan. Sige na! Yes, sir. Sige, Chief. Hindi mo naman pala kaya, nakakahiya ka. Pare, sayang yung tapang mo kung di ka sasabi sa akin. Kung kailangan mo ng trabaho, tawagan mo lang kami. Pare, personado mo ba siya?
Iba na lang taluhin mo. Akin to eh. Bakit mo ganyan mga kagabi? Ha? Parang hindi mo ako kilala. Hindi mo tingnan isang tao, iniwan mo na ako. Hindi ko sino-sino, no? Si Pepe Mall yun. At saka sino ka ba hatak-hatak sa akin? Di ba customer lang kita? Di ba may usapan sa iyo gabi? Nalalabas tayo. Tapos binastos mo ako. Kagabi yun. Saka lasing ako. At saka, di ba layuan mo ako? Baka mapag-initan ka ni Pepe. At kung saan kang mababaw na hukay matagpuan naman. Kumain ka sa akin gabi. Kasama ka sa akin ngayon din. Tara na. Ano ka ba? Nagtatrabaho ako, hindi ako nakikita ko. Kung walang pera, ito pera oh. Tara na. Hindi lang mayaman yung Pepe Moro na yan. Malakas pa. Hindi ko nga sigurado kung ano-anong kanyang mga racket eh. Sabi ng iba, drugs daw. Yung nagtutustos ng malakas ang kapit niya. Alam mo ba yung chief of police ng bayan? Padrino niya yun. Ano bang turing niya sa'yo? Babae. Ano pa? Parang usan. Pero pinaniniwalaan ka niya. Nakakahilig ka sa kanya. Ibig sabihin, malakas ka sa kanya. Ewan ko. Hindi ko pa nasusubukan. Nung minsan nga may nag-imbestiga mga pulis eh, tungkol sa kanya. Pag tinatanong ako, sinasagot ko, hindi ko alam. Mas mabuti na yun. Baka mamaya mapapatay pa ako eh. Bakit? Niimbestiga ka ba niya? Minsan, baka nga maulit-ulit eh. Noong last week, ang init-init ng ulo ni Pepe kasi natimbog daw yung mga bata niya sa Las Piñas. Hindi ko naman alam kung anong ibig sabihin nun. Ayaw niya rin sabihin sa akin kung bakit. Eh di, ayoko na rin malaman. Mas mabuti na yun para hindi niya ako pagsospecha na may alam. Ito ba yung narinig sa Camellia Homes? Yun ata eh. Yun ang nabanggit niya sa akin pangalan. Eh bakit alam mo? Baka pulis ka ah. Hindi ah. Nagbabasa lang ako ng dyaryo. Ah, nasa diary pala. Kasi hindi naman ako nagbabasa ng dyaryo eh. Basta pag nag-uusap kayo ni Pepe, sabihin mo meron akong gustong ipagpili sa kanya. 20 kilo. 20 kilo ng alin? Basta sabihin mo sa kanya yon, alam niya yun. Ha? Ano sasabihin ko? Nag-model tayo. Tapos, meron kong gusto ipagbili sa kanya? Hindi. Ikaw nang parang tumiskarte. Basta sabihin mo yung tungkol sa ating dalawa. Ha? Kasi naman ikaw eh. Bakit ayaw mo pang sumati sa kanya? Di ba inaferan ka naman niya kagabi? Ayoko magtrabaho sa kanya. Gusto ko lang magnegosyo. Basta sabihin mo, 20 kilo. Tapos, okay? Deal? Bahala ka. Oo, ano yan? Yung mga dahilan kung bakit tinapel mo si Raquel lang isang gabi. Ba't hindi mo pinadaan sa mga bata ko? Basta tungkol sa negosyo, padadaan mo sa mga bata ko. Hindi ko naman kilala yung mga bata mo eh. Mabuti na lang sinabi sa akin ni Raquel. 20 kilo raw. Hindi nga raw niyo maintindihan kung bakit 20 kilo rin sinasabi mo sa kanya. Bakit? Magkakaintindihan na ba tayo? Basta per kilo, oo. Okay ba yan? Mataas na klase ba yan? Makakabayad ka na ba? Pare, basta tungkol sa pera, walang problema yan. Ang kailangan ko ay kailan mo madideliver yan.
Tingnan mo muna. Hayop to pare ah. Okay ito. Oh. Kailan mo ito may bibigay sa akin? Bukas. Okay. Nangimbog kami. Hindi ko na nalaman kung anong nangyari sa mga bata mo. Dalawang tama ako, Pepe. Mabuti na lang. Hindi ako napuruhan. Mabuti na lang, Pepe. May kapatid akong doktor. Pepe, mukhang may trace mo sa mga bata mo. Linisin mo yan, Pepe. Pasusundo kita rin bukas sa mga bata ko. Delikado ko na yan. Kung nasa akin ka, protektado ka. Huwag na. Akong bahala. Yung mga pumalat sa yung mga NBI, ipatotodas ko. Lintik lang walang ganti. Hello, Chief. Silapin to. Okay mga bata natin. Talagang inasinta nila yung bulletproof vest ko. Okay, sir. Mukhang kasama na sa bahay natin si Pepe. Okay, sir. Okay, sir. Sino yung kausap mo? Si Pepe. Mukhang
maayos yung pagkakabenta sa'yo ah. Talaga ba nagpa-doktor ka o ikaw lang naglagay niyan? Hindi, yung kapatid kong doktor. Siya naglagay nito. Oh, ininom mo to laban sa infection. Ay na. Ang dami naman ito. Isa lang. Salamat. Alam mo, mabuti pa niyan. Umalis ka na. Baka abutan ka pa ni Pepe. Bukas pa yung darating. At saka aalis naman ako na maaga bukas eh. Sige. Salamat ha. Ang bait mo talaga. Bangon! Bangon! Bakit? Wala nang maraming tanong! Hey! Sige! Bakit ba? Walang iya ka rin naman. Pinasundo kita para bigyan kita ng proteksyon. Yung pala'y aahasin mo lang ako. Sugatan ka na nga eh. Ang lakas pa ng loob mo para iputan ako. Kaya ang bagay sa'yo ay ito! Wag, maawa ka naman sa... Maswerte ka pa rin. Dapat ikaw ang tinipid ng mga NBA, hindi yung mga bata ko. Kaya dapat ka lang parusahan. Eh kung laliman ko kaya yung sugat mo. Wala naman pala sugat ito eh! Subukan talaga! Ha? Ahas! Ahas sa buhay mo! Ahas pala ah. Okay. Baka sabihin mo naman eh. Hindi kita pagbibigyan. Di ba magaling ka sa boxing? Wala. Pagbigyan mo ito, baka sakaling makabawi ka na ngayon.
Rex, halos kalahati na ng sindikato nahuli natin. Merong ilang nakakalaya, but they are temporarily paralyzed. Hindi magtatagal. Mahuhulog din sila sa mga kamay natin. Good work, Rex. Congratulations. Sir, paano yung chief of police na nagpupunta sa kanila? Naghahanap pa tayo ng ebidensya. Pero alam niya na alam na natin. Kaya hindi siya makakakilos. Sir, kailangan ko muna ng bakasyon. Pwede, bakit hindi? Pero kaya mo kayang magbakasyon. Eh, ang krimen hindi nagbabakasyon. Kaya Rex, ang katulad mong alagad ng batas, wala kang bakasyon habang hindi nagbabakasyon ng krimen. Yan nga ang hirap sa tungkulin natin, sir. Kailangan wala kang damdamin. I'm sorry to hear about her.